Miss Jamay, ang hirap palang maging isang ina at asawa sa malayo. Noong 1994, bitbit ang isang lumang maleta at 1,000 pangarap. Nilisan ko ang Pilipinas. Nagpunta ako sa Kuwait, tapos sa Singapore. Sa isip ko, ito lang ang tanging paraan para hindi maging dilat ang mga mata ng dalawa kong anak sa kahirapan. Ako si Dayan, maghapon, magdamag. Tila ba wala ng oras ang katawan ko para magpahinga. Sa Kuwait, nagsimula ako bilang isang kasambahay. Tahimik, sunod-sunuran, at pilit inuunawa ang mundong hindi ko nakasanayan. Init sa umaga, lungkot sa gabi. Wala akong kakilala, wala akong masandalan. Ang tanging hawak ko lang ay ang larawan ng mga anak ko na palagi kong inilalagay sa ilalim ng unan. Nang lumipat ako sa Singapore, inakala kong gagaan ng lahat. Mas maayos ang tirahan, mas disente ang sahod, pero hindi pala nabibili ng perang pangungulila. May mga gabing habang naglalaba ako ng mga saplot ng amo ko, ramdam kong lamig ng tubig na dumadaloy sa kamay ko, kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. Tahimik akong umiiyak, pinipigilan ng hikbi para walang makarinig. Sa bawat kusot ng damit, para bang inilalabas ko ang sakit ng pagkakalayo namin ng mga anak ko. Minsan, tumitigil ako sandali, pinapahiran ng luha, at tinitignan ng maliit kong cellphone. Iniisip ko kung tulog na ba sila, kung kumain na ba sila, kung naaalala pa ba nilang yakap ko. Pero tuwing naiisip ko na makakapagtapos sila, na balang araw, ay hindi na nila mararanasan ang hirap na dinanas ko. Pinipilit kong tumayo muli, pinapatatag ko ang sarili ko. Para sa kanila, bulong ko sa sarili ko. Pero Miss Jamay, habang nagpapakapagod ako sa ibang bansa, ang asawa kong si Ramon, ibang klase ang ginagawa sa Pampanga. Akala ko, siya ang katuwang ko sa pagbuo ng pangarap. Pero siya palang unti-unting sumisira nito. Sa bawat tawag ko sa bahay, imbis na sayang marinig ko, kabang sumasalubong sa akin. Kapag sinasagot niya ang telepono, ramdam ko agad. Mabigat ang boses, malabo ang pananalita, amoy alak kahit sa kabilang linya. Napadala mo na ba ang pera? May laban sa sabong bukas. Ang madalas niyang bungad. Hindi man lang niya tinatanong kung kumusta ako, kung kumusta ang trabaho ko. Mas lalo na kung kumusta ang mga anak namin. Masakit, Miss Jamay. Sobrang sakit. Para bang bawat padala ko ng pera ay hindi napupunta sa kinabukasan ng mga anak ko, kundi sa bisyo niya. Hindi lang pala alak at sugal ang inaatupag ni Ramon. Unti-unting dumating sa akin ang mga balita. Mga bulong mula sa kapitbahay. Mga kwento mula sa kamag-anak. May mga babaeng pumapasok sa bahay namin. Iba-iba. Pabalik-balik. Ang pinakamasakit, nalaman ko na minsan, nahuhuli pa siya mismo ng mga anak ko. Nai-imagine ko ang takot at pagkalito sa mga mata nila. Ang ama na dapat nilang igalang, unti-unting nawawasak sa harap nila. Doon ako lalo nadurog. Hindi lang pala akong sinasaktan niya, kundi pati ang mga anak namin. Nang umuwi ako noon para sa isang maikling bakasyon, dala ko ang pag-asang baka maayos pang lahat. Excited akong makitang mga anak ko. Yakapin sila. At kahit paano, ay maramdaman ulit ang pagiging ina ko sa piling nila. Pero ang sumalubong sa akin ay isang bahay na tila hindi ko nakilala. Ang gulo, malamig, at puno ng lihim. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin si Ramon. Tahimik akong nagtanong kung nasaan ang perang ipinadala ko para sa matrikula ng mga bata. Hindi pa man ako tapos magsalita, bigla na lang dumilim ang paningin ko. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ko. Napatigil ako, hindi dahil sa sakit ng pisikal na hampas, kundi sa bigat ng katotohanan iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar
ay hindi ko nakilala. Ang lalaking minahal ko ay tila napalitan ng isang taong puno ng galit, bisyo, at pagtataksil. Gusto ko na siyang iwan noon pa lang. Gusto ko nang tumalikod at hindi na lumingon pa. Pero tuwing titingin ako sa mga anak ko, sa kanilang mga mata, na puno ng pag-asa at takot, nananaig ang pagiging martir ko. Pinipilit kong paniwalaan na kailangan nilang lumaki na buo ang pamilya. Kahit ng katotohanan ay unti-unti na itong nadudurog. Para sa mga bata, sabi ko sa sarili ko, kailangan buo ang pamilya. Pinatawad ko siya, paulit-ulit. Kahit basag na ang puso ko, binuo ko pa rin para sa kanila. Pero hanggang saan nga bang hangganan ng pasensya? Noong 2008, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tumawag ang panganay ko, umiiyak. Rinig ko sa kabilang linyang nanginginig niyang boses. Halos hindi makabuo ng salita sa sobrang pag-iyak. Ma, wala na si Papa. Saglit akong natigilan. Para akong nawalan ng hininga. Anong wala na? Tanong ko. Umaasang mali ang narinig ko. Pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang dumurog sa akin. Hindi namatay si Ramon, kundi tuluyan ng lumisan. Sumama na raw sa kinakasama niya patungong Iloilo. Dinala pati ang ilang kagamitan namin sa bahay. Ang telebisyon, ilang appliances, pati mga gamit ng mga bata. Parang walang iniwang bakas ang pagiging ama o asawa. Doon ako napaupo sa gilid ng kalsada sa Singapore. Hindi ko na alintana kung sinong nakakakita sa akin. Nakayuko ako, yakap ang sarili ko habang humahagulgol. Dumadaloy ang luha ko na parang walang katapusan. Pakiramdam ko, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat ng taon ng pagkakalayo, parang biglang nawala ng halaga. Iniwan niya kami ng walang-wala pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko. Pero sa kabila ng sakit, doon din nagsimula ang kalayaan ko. Unti-unti kong naramdaman na may bahagi ng dibdib ko na gumagaan. Wala na ang taong patuloy na sumisira sa amin. Wala na ang sakit na paulit-ulit kong tinatanggap. Sa gitna ng pag-iyak ko, may isang desisyong tahimik na nabuo sa puso ko. Mas lalo akong nagpursige. Mas lalo akong nagkayod. Tinanggap ko ang mas mahahabang oras ng trabaho. Ang mas mabibigat na gawain. Nag-ipon ako ng doble, triple, para masigurado kong kinabukasan ng mga anak ko. Sa bawat pagod ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Ramon, hindi mo kami mapapabagsak. Lumipas ang 10 taon, ang dalawa kong anak, sa awa ng Diyos, parehong naging architects. Naaalala ko pang araw ng graduation nila. Nakatayo ako sa likod, tahimik na umiiyak habang pinapanood silang umakyat sa entablado. Suot nilang toga, may ngiti sa labi, at puno ng pangarap ang mga mata. Doon ko nasabi sa sarili ko na sulit ang lahat. Lahat ng puyat, lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit. May bunga. Nakatayo na kami ng sariling bahay sa Pampanga. Isang bahay na hindi man kalakihan, pero punong-puno ng pagmamahal at tagumpay. Bawat pader, bawat gamit, alam kong pinaghirapan ko. Maayos na ang buhay ko. Nakauwi na ako para mag-retire. Sa wakas, nakauwi na rin ako sa piling ng mga anak ko. Hindi na bilang isang bisita, kundi bilang isang ina na nandiyan na para sa kanila araw-araw. Sabi ko, ito na yung reward ko. Pero isang hapon noong 2018, may humintong sasakyan sa tapat ng gate namin. Tahimik ang paligid noon. Naririnig ko pang huni ng mga ibon at ang mahina kong pagwawalis sa bakuran. Nang marinig ko ang tunog ng makina, napatingin ako sa gate. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at isa-isang bumaba ang mga taong hindi ko agad nakilala. Iniluwa ng sasakyan ng mga kamag-anak ni Ramon mula sa Iloilo.
At sa gitna nila, may isang lalaking halos butot balat na. Nakaupo siya, halos hindi makagalaw. At tila ba bawat hinga niya ay may kasamang hirap. Hindi ko siya nakilala nung una. Ang dating matikas at mapagmataas na si Ramon, ngayon ay hindi na halos makatayo. Lumapit ang kapatid niya sa akin. Baka sa mukha ang pag-aalala. Dayan, pasensya ka na. Kailangan ni Ramon ng tulong. May stage 4 liver cancer siya. Iniwan na siya ng babae niya sa Iloilo nung nalamang may sakit siya. Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi kayo. Sabi niya. Miss Jamay, nung oras na yon, nag-uunahan ng galit at awa sa dibdib ko. Parang may dalawang boses na nagtatalo sa loob ko. Isa, sumisigaw ng galit. Paalala ng lahat ng sakit na dinanas ko. Ang pangalawa, mahina pero matatag. Isang awa na hindi ko maipaliwanag. Galit. Dahil pagkatapos kaming babuyin at iwan, babalik siya kapag mamatay na. Parang napakadali para sa kanya na bumalik. Na parang walang nangyari. Pero nung tumingin ako sa mga mata ni Ramon, nakita ko ang takot. Nakita ko ang pagsisisi. Wala nang yabang. Wala nang kapal ng muka. Ang natira na lang ay isang lalaking durog na. Ang mga anak ko, mga architects na sila. May sariling paninindigan. Kinausap ko sila ng gabing iyon. Tahimik kaming nakaupo sa sala. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sabi nila, Ma, desisyon mo yan. Pero kahit ano pang ginawa niya, tatay pa rin namin siya. Sa huli, nanaig ang awa. Hindi dahil nakalimutan kong lahat ng ginawa niya, kundi dahil ayokong dalhin ang galit hanggang sa dulo ng buhay ko. Inalagaan namin si Ramon. Ako ang nagpapalit ng diaper niya. Kahit minsan, ay nanginginig ang kamay ko sa alaala ng mga sampal niya noon. Ako ang nagpapakain sa kanya. Sinusubuan siya ng dahan-dahan, habang iniiwasan kong maalalang mga gabing ako naman ang umiiyak dahil sa kanya. Ako ang nagpupunas ng pawis niya, nagbabantay sa tabi niya tuwing gabi, habang hirap siyang huminga. May mga pagkakataon na napapatigil ako. Tinitignan ko siya habang natutulog. Iniisip ko kung paano nagbago ang lahat. Kung paano ang lalaking kinatatakutan ko noon, ay ngayon, ay wala ng kalaban-laban. Pero bago siya pumanaw makalipas ang ilang buwan, nakahingi siya ng tawad. Mahina ang boses niya, halos pabulong na lang. Pero malinaw kong narinig ang bawat salita. Doon ko nakita ang tunay niyang pagsisisi. Huling hininga niya, nasa tabi niya kami. Magkakasama kaming tatlo ng mga anak ko. Hawak ang kamay niya habang unti-unti itong lumalamig. Pinatawad ko siya, Miss Jamay. Hindi para sa kanya, kundi para sa katahimikan ng kaluluwa ko. Pagkatapos ng libing ni Ramon, akala ko'y tapos ng koneksyon namin sa nakaraan niya. Pero may naiwan. Dalawang bata. Sina Lisa, 12 taong gulang. At si Lani, 11. Sila ang mga anak ni Ramon sa kabit niya sa Iloilo. Noong una ko silang nakita ng malinaw, tila ba may kirot agad sa dibdib ko. Hindi dahil galit ako sa kanila, kundi dahil sa bigat ng dala nilang katahimikan. Payat sila. Halos hindi magtamang mga mata namin. Laging nakayuko, parang sanay na umiwas sa tingin ng iba. Ang mga kamay nila ay magkakapit na parang doon lang sila kumukuha ng lakas sa isa't isa. Ang plano ko sana, dahil hirap din kami sa espasyo at emosyon, ay pababalikin na sila sa mga kamag-anak nila sa Iloilo. Hindi ko rin maikakaila, Miss Jamay, na may bahagi sa akin na natatakot. Natatakot na baka ang presensya nila ay muling magbukas ng sugat na matagal ko nang pinilit paghilumin. Pero bago sila umalis, napansin kong isang bagay. Unti-unti, sa bawat araw na magkasama kami sa bahay, may mga bagay akong hindi maipaliwanag. Ang mga bata, laging nakayuko.
Kapag may bisita kaming lalaki, kahit kamag-anak, napapaatras sila. Kapag may biglang malakas na boses, napapapitlag sila na parang may inaasahang panganib. Tuwing may lalapit na lalaki, nanginginig sila. Doon ako kinabahan. Bilang isang ina, may instinct kang hindi maipaliwanag. Alam mong may mali, kahit hindi pa sinasabi. Isang gabi, kinausap ko si Lisa. Tahimik ang paligid noon. Tulog na ang lahat. At kami lang dalawang nasa kusina. Hinahinan ko siya ng mainit na gatas. At dahan-dahan akong umupo sa tabi niya. Lisa, kamusta naman kayo dun sa Iloilo nung wala na ang tatay mo? Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang siya. Mahigpit ang hawak sa baso. Ilang segundo ang lumipas hanggang sa napansin kong nanginginig ang balikat niya. At pagkatapos, umiyak ang bata, Miss Jamay. Isang iyak na parang galing sa hukay. Hindi simpleng iyak ng bata, kundi iyak ng isang kaluluwang matagal nang nagtitiis. Sa pagitan ng hikbi at takot, doon niya ikinuwento ang lahat. Nasimula nang iwan sila ng sarili nilang ina, napunta sila sa poder ng tiyahin nila. Doon nagsimulang bangungot ang asawa ng tiyahin nila at ang dalawang pinsang lalaki. Sila mismong naging halimaw sa buhay ng mga bata. Paulit-ulit silang inabuso. Walang araw na ligtas. Walang gabi na payapa. Ang mga kamay na dapat ay nagpoprotekta, siya pang nanakit. Ang tahanang dapat ay kandungan, naging kulungan. Hindi na rin sila pinag-aaral. Sa halip, ginawang katulong. Naglalaba, naglilinis, nagluluto, at kapag nagkamali, pinapalo, sinisigawan, tinatrato na parang wala silang halaga. Habang nakikinig ako, pakiramdam ko kumukulo ang dugo ko. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Bilang isang ina, hindi ko matanggap na may mga batang dumaranas ng ganoong klaseng karahasan, lalo na't wala silang kalaban-laban. Doon kumulo ang dugo ko. Sabi ko sa mga anak ko kinabukasan, habang nanginginig pa rin ang boses ko sa galit. Hindi natin pwedeng ibalik ang mga batang ito doon. Papatayin natin sila kapag hinayaan nating bumalik sila sa impyernong yun. Hindi kami nag-atubili. Agad kaming kumilos. Sa tulong ng aking mga anak, naghanap kami ng paraan para makipag-ugnayan sa mga otoridad. Bumalik kami sa Iloilo. Hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga taong handang lumaban para sa hustisya. Ipinamedical namin sila. Isa iyon sa pinakamabigat na sandali ng buhay ko. Habang hinihintay ang resulta, tahimik lang ako. Pero sa loob ko, parang may sumisigaw. At nang lumabas ang findings, durog ang puso ko nang makitang resulta. Hindi lang emosyonal ang sugat nila, kundi pati pisikal. May mga marka ng latay. May bakas ang pananakit na hindi kayang itago ng kahit anong katahimikan. Dahil sa mga ebidensya at sa matapang na testimonya ng dalawang bata, nagsimula ang proseso ng hustisya. Hindi madali. May mga pagkakataong natatakot sila magsalita. Nanginginig habang inaalalang nangyari. Pero hinawakan ko ang kamay nila sa bawat hakbang. Ipinaramdam ko sa kanila na hindi na sila nag-iisa. Sa huli, nakulong ang asawa ng tiyahin at ang dalawang pinsan. Hindi ko sila tinigilan hanggang hindi sila nabubulok sa rehas. Para sa akin, hindi sapat ang galit. Kailangan ng hustisya. Pagkatapos nun, kinuha ko ang mga bata. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinignan ko sila. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na sila nakita bilang anak ng kabit ng asawa ko, kundi bilang mga batang nangangailangan ng ina. Sabi ko, dito na kayo sa Pampanga. Dito, walang mananakit sa inyo. Naging masayang buhay namin. Sina Lisa at Lani, unti-unting bumalik ang mga ngiti. Sa una, mahiyain pa sila. Mahina magsalita, laging nagmamasid. Pero paglipas ng mga buwan, napansin ko ang pagbabago. Natuto silang tumawa ng malakas.
makipagkwentuhan sa hapagkainan, at minsan pa nga ay magkulitan na parang mga batang walang iniintinding problema. Pinag-aral namin sila. Araw-araw ko silang hinahatid sa eskwelahan noong una dahil takot pa silang mag-isa. Unti-unti, natuto silang maging matapang. Ang mga anak kong architects, hindi sila tinrato bilang ibang bata. Tinuring nila sina Lisa at Lani bilang tunay na kapatid. Sinasamahan sa paggawa ng assignments, tinuturuan, minsan inaasar, pero laging may lambing. Sa bawat tawag nilang mama sa akin, parang may bahagi ng puso ko ang tuluyang gumaling. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng sakit na iniwan ni Ramon, may dalawang batang darating na magbibigay sa akin ng panibagong dahilan para magmahal. Para sa akin, sila ang mga anghel na ipinadala ni Ramon para makabawi siya sa lahat ng pagkukulang niya. Pero nitong taong 2024, habang payapa na ang lahat, biglang may kumatok sa gate namin. Araw iyon ng tahimik na hapon. Nasa sala ako, nag-aayos ng ilang papeles, habang ang mga bata ay nasa kwarto nila. Nang marinig ko ang sunod-sunod na katok, malakas, may halong pagmamadali. Napakunot ang noo ko. Pagbukas ko ng gate, bumungad sa akin ang isang babaeng hindi ko inaasahang makikita pa kailanman. Isang babaeng naka-makeup, maayos ang pananamit, at may dalang mga pasalubong na parang galing sa duty free. May kumpiyansa ang tindig niya, parang walang bahid ng nakaraan. Ang tunay na ina ni Lisa at Lani. Galing daw siya sa South Korea. Bigla raw siyang nangulila sa mga anak niya. Sa unang tingin pa lang, may kutob na ako. Hindi ito pag-uwi ng isang ina. Parang may hinahanap siyang kapalit. Pero alam ko ang ganitong klase ng tao, Miss Jamay. Hindi pagmamahal ang dala niya, kundi interes. Ibibigay niyo sa akin ng mga anak ko? O idadaan natin ito sa demanda? Sabi niya, habang nakataas ang kilay. Parang may hawak na alas. Ako ang biological mother. May karapatan ako. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang dalawang maliit na kamay na kumapit sa likod ko. Paglingon ko, nandoon sina Lisa at Lani. Namumutla, nanginginig, at halos hindi makapagsalita sa takot. Nagtago sila sa likod ko. Umiiyak. Ayaw sumama. Ayaw namin sa kanya, Mama Dayan. Iiwan din niya kami. Sabi ni Lani, habang humahagulgol. Parang may kutsilyong tumarak sa puso ko sa narinig ko. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Alam kong totoong takot nila. Hindi tumigil ang babae. Araw-araw siyang nanggugulo. Minsan, bigla na lang siyang susulpot sa tapat ng bahay. Minsan naman, sa eskwelahan ng mga bata. Gumagawa siya ng eksena. Sumisigaw, nag-aaway. Pinapahiya kami sa harap ng ibang tao. Unti-unting bumabalik ang takot sa mga bata. At iyon ang hindi ko kayang tiisin. Hanggang sa isang araw, kinausap niya kami ng sarilinan. Tahimik ang lugar na pinili niya, pero mabigat ang hangin sa pagitan namin. Nakaupo siya sa harap ko, parang isang negosyanteng nakikipagtawaran. Sige, sabi niya, kung gusto niyo talagang sa inyo sila, bayaran niyo ako. 250,000 piso. Kapag naibigay niyo yan, pipirma ako ng waiver. Hinding-hindi ko na sila guguluhin kahit kailan. Nandiri ako sa kanya, Miss Jamay. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng isang ina na kayang gawing presyo ang sariling anak. Hindi ko alam kung paano niya nagawang sabihin iyon nang walang kahit katiting nahiya. Ang mga anak ko, nakita ang epekto nito kay Lisa at Lani. Nakita nila kung paano muling nanginig ang dalawang bata, kung paano sila nawalan ng kapanatagan. Kaya kahit masakit sa loob, nagdesisyon sila. Sabi ng panganay ko, habang hawak ang kamay ko, Ma, pera lang yan. Kikitain namin yan. Pero ang katahimikan ng mga kapatid namin, walang katapat na halaga. Doon ako napaluha. Hindi dahil sa pera,
kundi dahil sa kung anong klasing mga tao ang pinalaki ko. Ibinigay namin ang pera. Sa harap namin, pumirma siya ng waiver. Walang emosyon, parang isang simpleng transaksyon lang. At gaya ng inaasahan, pagkatapos makuhang pera, naglaho siya na parang bula. Wala nang tawag, wala nang paramdam. Kamakailan lang, nalaman namin sa social media na may bago na siyang kinakasama at mukhang masaya sa buhay niya habang ang perang galing sa amin ang ginagastos niya. Nakita namin ang mga litrato niya. Nakangiti, naglalakbay. Tila ba walang iniwang sugat sa likod niya. Pero wala na kaming pakialam. Ang mahalaga, sina Lisa at Lani ay ligtas na. Sina Lisa at Lani ay grade 11 at grade 10 na ngayon. Masisipag mag-aral, may pangarap, at marunong nang ngumiti nang walang takot. Minsan, kapag nakikita ko silang nagtatawanan kasamang mga anak ko, napapangiti na lang ako. Magagalang sila, mapagmahal, at higit sa lahat, ramdam nila na mahal sila ng pamilyang ito. Hindi ko sila anak sa dugo, Miss Jamay. Anak sila ng babaeng sumira sa pamilya ko noon. Pero sa mata ng Diyos, sila ang mga bunso ko. Sabi ko sa kanila, hanggang sa huling hininga ko, mga anak, hinding-hindi ko kayo bibitawan. Dito ko natutunan na ang pamilya, hindi lang yan tungkol sa apelido o sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa kung sinong nanatili nung lahat ay umalis. Tungkol ito sa pagtanggap sa mga taong itinapon ng iba. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento, Miss Jamay. Sana ay magsilbi itong aral sa marami. Ang kwento ni Dayan ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kalayaan mula sa pait ng nakaraan. Sa pagtanggap niya kay Ramon sa huling sandali nito at sa pagyakap sa mga anak nito sa ibang babae, pinatunayan ni Dayan na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lawak ng kalinga at proteksyong handa mong ibigay. Sina Lisa at Lani ay walang kasalanan sa pagkakamali ng kanilang mga magulang. At sa pamamagitan ng pagmamahal ng isang Dayan, ang kanilang mga sugat ay unti-unting naghilom at nabigyan sila ng bagong pag-asa sa buhay. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Dayan? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong mga opinyon tungkol sa sakripisyong ito. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay, na nagpapaalala na sa kabila ng anumang unos, palagi nating piliin ang kabutihan at magmahalan tayo ng tapat. Hanggang sa susunod nating confession,